Kumusta sa lahat? Maligayang pagbabalik sa ating aralin. Natutuwa akong makasama kang muli. Handa ka na bang matuto ng panibagong aralin? Tara, simulan na natin. Pero bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang ihanda ang iyong kagamitan at sarili sa ating pag-aaralan. Mainam rin na humanap ka ng pwesto sa iyong tahanan na tahimik at komportable kang makapag-aral. Sa linggong ito, ay ating sasagutin ang mga sumusunod na katanungan. Number 1. Ano ang nasyonalismo? Number 2. Ano ang mga salik sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino? Number 3. Ano-ano ang naging epekto ng mga salik sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino? Ano ang nasyonalismo? Nasyonalismo, ito ay isang kaisipan tungkol sa pagmamahal sa sariling bansa at karapatan sa bansa. Ang nasyonalismo ay ang pagiging mabuting mamamayan ng isang tao sa bayang sinilangan. Ito ay isa sa mga katangiang dapat taglayin ng bawat isa upang maipakita ang pagmamalaki at pagmamahal sa lupang tinubuan ng buong puso. Pagtangkilik at pagpapahalaga ang kailangan ng isang bansa sa mamamayan nito. Ano-ano ang mga salik sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino? Mga salik sa pag-usbong ng nasyonalismong Filipino. Ang laissez-faire at ang pagbubukas ng mga daungan. Ang laissez-faire ay isang malayang patakaran sa komersyo sa pangangalakal na sinusunod ng mga Europeo. Binigyan nito ng kalayaan ang mga pribadong individual at korporasyon na pumasok sa mga gawaing pang-ekonomiya nang walang panghihimasok ng pamahalaan. Ang laissez-faire ang pagbubukas ng daungan. Noong 1834, binuksan na ang Maynila sa mga dayuhang mangangalakal. Noong 1842, nagkaroon ng mga dalawang kumpanyang Amerikano, isang kumpanyang Pranses at Danish, at 8 kumpanyang Ingles sa Maynila. Ang laissez-faire at ang pagbubukas ng daungan, 1855. Binuksan na sa dayuhang kalakalan ang mga daungan sa Iloilo, Zamboanga, at Saul ng Pangasinan. 1859. Naging 15 na ang kumpanya sa Maynila. 1860, binuksan na ang daungan ng Cebu. 1873, binuksan naman ang daungan sa Tacloban at Legazpi. Narito ang ilan sa mga naging epekto ng pagbubukas ng mga daungan sa bansa sa pandaigdigang kalakalan. Nagsimula makontrol ng ibang bansa, lalo na ng Inglaterra, ang takbo ng ekonomiya sa bansa. Umunlad ng malaki ang infrastruktura at teknolohiya, lalo na sa agrikultura at pangangalaman. Nagkaroon ng pagbabago sa batayan sa pag-uuri ng tao sa lipunan. Nakilala sa Pilipinas bilang top exporter ng ilang produkto tulad ng abaka, tabako, at tubo. Dumami ang bangkang nagpapautang sa mga negosyanteng Pilipino sa Maynila. Ano-ano ang mga salik sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino? Lais, ilustrasyon, Age of Enlightenment. Nagsimula noong ika-18 siglo sa Europa na maituturing na mahalagang panahon ng pagpapahanap ng katotohanan at pag-angat ng pag-iisip at pamumuhay sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng pamahalaan, demokrasya, edukasyon, ekonomiya, sining, panitikan at infrastruktura. Unti-unting humina ang kolonyalismo at imperialismo sa panahong ito. Ang kaisipang ito ay natutuhan ng mga Pilipinong nakapag-aral sa Europa at dinala sa Pilipinas. Paglipas ng merkantilismo. Ang merkantilismo ay isang prinsipyo na ang tunay na sukatan ng kayamanan ng isang bansa ay batay sa dami ng ginto at pilak. Umusbong ito sa Europa mula ika-18 hanggang ika-18 siglo. Ito ang nagtulak sa mga kanluraning bansa na magpalawak at magunahan sa paghahanap ng mga bagong teritoryo sa labas ng Europa
na maaring magbigay sa kanila ng dagdag na yaman. Sa pagtungtong ng ika-19 na siglo, unti-unting humina at nagwakas ang merkantilismo at napalitan ng higit na liberal o malayang kalakalan. Umusbong ang diwang nasyonalismo ng mga Filipino sa unti-unting paglipas ng merkantilismo. Pagwawakas ng kalakalang galyon. Ipinag-utos ni Haring Philip ng Spain na ipatigil ang operasyon ng kalakalang galyon o kalakalang Maynila-Acapulco noong 1585. Natigil ang kalakalang galyon noong 1815 dahil na rin sa pakikipaglaban sa kalayaan ng mga Meksikano laban sa mga Espanyol. Sa pagtatapos nito, mas naging malaya na makipagkalakalan ng Pilipinas sa daigdig at nagbukas sa lahat ang oportunidad kahit sa ilang mga Pilipino na sa kalaunan ay nag-aral at nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismo. Pagbubukas ng Suez Canal. Binuksan ang Suez Canal noong ika-17 ng Nobyembre 1869. Matatagpuan ito sa Egypt na nag-uugnay sa Mediterranean Sea at Red Sea. Napadali nito ang paglalakbay ng mga sasakyang pandagat na nagdala ng iba't ibang kalakal mula sa Europa patungong Asya at pagbalik. Sa pamamagitan nito ay maraming dayuhan ang naglakbay sa Pilipinas, dala ang sariling pananaw, kaisipan, kultura, mga aklat, pahayagan at mga kaisipan tungkol sa nasyonalismo. Maraming Pilipino rin ang nakapaglakbay patungong Europa. Pag-usbong ng pagitnang uri. Ang pagitnang uri ay karaniwang kinabilangan ng mga Chinese at Spanish mestizo. Dahil sa nakamit nilang kasaganaan, ay nagkaroon ng mga nasa panggitnang uri ng kakayahang mag-aral sa Europa, partikular sa Spain. Pagbalik nila sa Pilipinas ay naimulat nila ang mga Filipino sa diwang nasyonalismo. Kabilang sa mga panggitnang uri o tinatawag din ng ilustrados ay sina Dr. Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina at marami pang iba. Liberal na pamumuno. Ang liberalismo ay isang uri ng pilosopiyang pampolitika na nagtataguyod ng kalayaan at pagkakapantay-pantay ng tao sa isang bansa. Noong ika-19 ng Setyembre 1868, sumiklab ang isang himagsikan sa Spain. Nag-ugat ang himagsikang ito sa pagpapalit ng pamamahala ng Spain mula sa mga kamay ng konserbatibong tungo sa mga liberal. Sa panahong ito, ipinadala nila bilang bagong gobernador general sa Pilipinas si Carlos Maria de la Torre. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan ay naranasan ng mga Pilipino ang kalayaan. Sekularisasyon at mga pagbitay sa tatlong paring martir. Ang sekularisasyon ay mga pagbibigay sa mga paring sekular o mga paring Pilipino ng kapangyarihang pamunuan ang mga parokya o simbahan. Hinaing ng mga Filipinong pare ay diskriminasyon ang ginawang pagtanggal sa mga paring sekular sa kanilang katungkulan. Bunsod nito, nagsimula ang isang kilusan sa pamumuno ni Padre Pedro Palais noong 1872 sa Cavite. Agad na nasugpo ng mga Espanyol ang pag-aalsang ito at dinakip ang mga napagbintangang pinuno nito na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora o mas kilala bilang Gumburza. Nilitis sa hukuman at hinatulan ng kamatayan at ginarote noong ika-17 ng Pebrero 1872. Sa pagkamatay ng tatlong pare ay napaigting ang damdaming nasyonalismo ng mga Filipino laban sa mga Espanyol. Ano-ano ang mga naging epekto ng mga salik sa pag-usbong ng nasyonalismo Filipino? Number 1, dahil dito, tuluyang naliwanagan ang mga ating kaisipan sa mga maling pamamalakad ng mga pamalaang Espanyol. Number 2, natutunan nating na maaari pala nating maging kapantay ang mga Espanyol sa pamamagitan ng pagbubukas ng pintuan sa pandaigdigang kalakalan. Number 3, nabigyang pagkakataon na makalahok sa kalakalan. Number 4, napabilis ang paglalakbay
dala ang iba't ibang pananaw at kaisipan ng pagpapausbong sa kamalayang nasyonalismong Filipino. Nagkaroon ng oportunidad na makapag-aral sa ibang bansa. Number 6, ang pag-usbong ng liberal na paniniwala at pamamahala ang nagparanas ng kalayaan sa mga Filipino. Ang pagkamatay ng tatlong paring martir ang nagpaigting ng damdaming nasyonalismong Filipino laban sa Espanyol. Sana ay marami kang natutunan sa ating aralin. Hanggang sa